may kasama ko ngayong isang nobelista. Nagbabasa pa ba kayo ng novels? Pwedeng... Diba? Minsan nasa I-record ko na internet na lang tayo. Pero aalamin natin ngayon yung nagawa ni Victorette Joy Campilan. Tingnan muna natin ang kanyang information about her. Torment is a universal fire, and when I had enough experience of varying depths of its scorches, I could acknowledge its presence in my father's eyes. Isa lamang ito sa mga best lines sa All My Lonely Island, ang winning piece sa akdang nobela ni Victorette Joy Campilan, ang Nobel Grand Prize sa nakaraang 65th Palanca Awards for Literature. Si Joy ay nakapagtapos ng kursong Master of Fine Arts, major in Creative Writing sa De La Salle University, at naging magna cum laude sa University of the Philippines. Siya ay kasalukuyang editor, writer at researcher sa Inadata Incorporated. At alam niyo bang ito ang unang pagkakataon na sumali si Joy sa isang prestihiyosong writing competition? Bagamat nung una ay iniisip niya matanda na siya para umpisahan ang karera sa pagsusulat, ang pagkapanalo sa Palanca Awards ang nagpatunay sa kanya na hindi kailanman hadlang ang edad upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Dahil ang mga Pilipino ay mayaman sa literatura at iba ang Pinoy. Kaya kakaiba si Victorette Joy Campilan ay dahil nanalo siya ng Grand Prize sa 65th Palanca Awards for Novel, English category. Tama ba? Yes. Oo. At Victorette Joy, ano ba yung title nung isinama mo ditong nobela? All My Lonely Islands. Ano yung parang summary nung On My Lonely Island? What is it about? It's about 10 years nung protagonist, yung life ng protagonist ko, si Crisanta. And yung doon sa 10 years na yon, yung journey niya physically and emotionally from childhood to adulthood. Tapos in between nun, parang she loses faith and then finds it again. Wow! So medyo magandang basahin to ng lahat ng mga naghahanap ng sarili. Tama ba? Yes, oo. Oo. So this is fiction? Fiction. Fiction. At how did you go about this? Based ba to sa story mo, sa sariling experiences mo? Based ba sa kaibigan mo? Or talagang totally katang-isip mo lang? Actually, based on sa experiences ko, kasi I grew up in Bangladesh. So, 4 years ako doon. So, yung novel na yon, si Crisanta is also a TCK. Yun yung tawag sa mga third culture kids. Yeah. Yung mga lumaki doon sa ibang bansa tapos bumalik sa Pilipinas when they're adults na. So, yung malaking part nung novel na yon, yung struggle niya into re-assimilating her culture as a Filipino since feeling niya OP na siya, matagal kasi siyang nawala. So, based siya siguro yung part na yon sa buhay ko. Pero it's also my thesis kasi sa MFA ko sa creative writing. So, naisip ko, I already have a manuscript, so papasa ko na lang siya. Have you always dreamt of winning a Palanca Award? Nung na-realize ko lang yung kung gaano siya ka-importante when I was actually taking my master's na in creative writing. Tapos na-realize ko na parang yun talaga yung goal ng lahat ng mga writers, or most of them. Hindi ko talaga siya parang inisip na I have to get an award. Pero it would be nice to get affirmation from our great writers from Philippine literature. So parang rin siya sa akin, bonus. Yeah. And you're now part of this select few, no? Na parang pag sinabi mo, uy, Palanca Award, di parang, wow, parang yan yung mga nakakuha ng Nobel Peace Prize, di ba? Kaya lang sa literature lang. Yes. Parang short of being a national artist na rin yan for literature, di ba? Isa siyang malaking karangalan para sa mga manunulat na katulad mo. Oo. So, ikaw naman ngayon, ano yung susunod mong gagawin? Now, winning this award, paano mo ito mapaparlay into more success in your career? Pasasali ka ba ulit ng Palanca Award pero ibang category? Anong plano mo? Actually, working on getting it published. So hopefully, ma-publish na siya soon. And in terms of my future writing career, syempre gusto ko pa rin sumali ulit sa Palanca Awards. Pero short story na siguro kasi walang novel next year eh. So, yun. Balak mo ba magturo? Kasi feeling ko kailangan natin ng mga magagaling na manunulat at magagaling na mag-English, no? Na magturo kahit sa kolehiyo. Actually, wala kasi akong patience for teaching. Pero maganda sana siyang maging goal. Try lang siguro.
Anong ma-advise mo sa ating mga other writers na nanonood or yung parang hindi pa nila nakikita yung calling nila to write something, no? Para maging successful in terms of their chosen field? Siguro kasi yung unang kalaban dyan is self-doubt. So maraming mga young writers, iniisip nila kailangan maging F. Cunil Jose or Hemingway yung paraan ng pagsusulat. Pero I think what makes your work original is if you find your own voice. So hindi mo kailangan maging F. Cunil or hindi mo kailangan maging Hemingway. You just have to be yourself. Yes. Ayan, on that note, saan namin pwedeng ikaw makonta kung gumagawa ka ba ng mga freelance na mga writing, ganyan? Kasi di ba parang you're connected with a company, so I'm sure on the side gumagawa ka rin ng freelance, editing, etc. You can contact me at my email address, vjcampilan@gmail.com. Ayan. Congratulations again Thank you. for your award, and at the same time, we're going to expect bigger things from you, Victorette Joy Campilan. Thank you. Maraming salamat. Thank you.